Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin yung dalawang katanungan dito. Ang isang katanungan ay nagmula kay Jurandi Filotio. Ang sabi, Tay Elmer, sana masagot tanong ko, kayo po ay isang gunsmith sa civilian, nagbibinta sila ng 5.56 caliber similang, may converter po ba or kit para maging full auto? Okay, tayo ay pinapayagan ng gobyerno na magkameron ng license ang mga 5.56 na rifle caliber, 5.56 caliber na mga rifle, pero semi-auto lang. Ang tanong niya ay kung may nabibili ba na converter kit para maging full auto yung mga rifle. Okay, yan isang tanong. At ang isa pang nagtanong ay tungkol naman ito sa pistol. Ang nagtanong naman ng tungkol sa pistol ay si Edjan Tumbangan. Nasabi naman niya ay, good day, Sir Aslang po, maganda din po ba ang full auto sa pistol? Okay, so pagsasamahin ko na yan, pistol at saka rifle. Okay, bago ko yan nasagutin ay bumabati ako sa lahat ng isang mapagpalang araw, ano man ang oras dyan, gabi man, tanghali, hapon o madaling araw. Mag-ingat po tayo, lalo tikit mga FW. Tag-init na dito sa Middle East. Usong-uso na kinatatakutan ko na yung sipon at ubo pag tuwing nagbabago ang klima. Sana wag akong dapuan ngayon kasi minsan na hindi ako nakakapag-upload ng videos pagka grabe ang sipon at ubo ko. Okay, so mag-ingat tayo, lalo tikit sa ating mga trabaho na wag tayong maaksidente. At pasasalamatan ko lamang yung ating mga subscribers. Tayo ay malapit na maging 41,000. I think malapit na maging 40,900 halos na tayo. At pasasalamatan ko rin kayo sa inyong magagandang comment, sa pag-like at sa pag-share ng ating mga videos. Bagaman medyo mabagal pa, ay okay na rin sa akin dahil natatanggap ko yung magaganda ng yung videos, at doon sa mga baser ay lalo akong ginaganahan pag ako yung nababas. Okay, nagiging motivation ko kayo. Okay, at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat ang ating YouTube channel ay ginawa para sa aking mga tinutulungan na mga estudyante, na mga anak ng mga single parent. Tayo ay wala nang pinapag-aral at okay naman yung kinikita natin dito sa ating kumpanya. Dito pa ako nagtatrabaho sa Kuwait sa Medin Shooting Range. Okay naman po yung sweldo ko dito. Kaya ginawa ko yung ating YouTube ay para naman sa pang-charity natin. At ako nga pala ay 20 years na nagtatrabaho dito, nag-umpisa bilang firearms instructor, naging gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, kaya bilang ganti naman ay tayo tumutulong naman sa mga bata ng mga anak na single parent. Kunti pa lang sila, dahil kunti pa lang naman yung kinikita natin sa YouTube. Sila ay 6 na binibigyan natin ng pambaon. So maraming salamat sa inyo. Yung mga nagpadala dito sa ating GCash, maraming salamat. Sana may magpadala uli para sa enrollment naman ng ating pinaghahandaan. At maraming salamat din kay Noli Peace America na nagpadala sa atin at ginamit natin doon sa isang bata na nagpagawa ng reading glasses. Okay, kaya sobrang tuwan-tawa yung bata na pinagkalooban natin yan, na nagmula kay Noli Peace America. Okay, maraming salamat. At si God na ang bahalang magbalik ng sobra-sobrang pagpapala sa inyo. Okay, at ngayon pumunta na tayo sa katanungan. Una natin ano yun ay yung sa mga civilian na 5.56, kung may nabibili daw na na converter. Pinapaalalahanan ko lamang na kung ang ating mga baril ay naka-license sa atin, at yan ay alam naman natin na semi-auto lamang allowed sa mga civilian, kayo po ay makakasuhan kayo. Pwedeng ma-revoke yung license ninyo at may dagdag pang kaso yan kung yan ay nagamit, na mas lalaki pa ang kaso ninyo dyan kung yan ay nagamit sa crime. At hindi ninyo, yan ay kung ginamit ninyo sa self-defense yan, hindi na po papasok yung self-defense dyan. Dahil ginamit, nakalabag na kayo, unang-unan, may nalabag na kayong batas.
bago pa ninyo ginamit yung firearms ninyo, may nalabag na kayong batas. Kaya hindi po papasok dyan yung elements ng self-defense. So paalaala lamang yan. Okay, bilang isang firearms instructor ninyo na maliban lamang kung kayo ay may special permit. Siguro kung kayo ay civilian na kayo ay organic ng isang organisasyon, ay nabigyan ko ng special permit, ay dapat mag-secure kayo ng special permit. Okay, maliwanag. Kasi firearms instructor ninyo ako, hindi ako basta-basta nagbibitaw ng salita na ikakapahamak ninyo. So yan po ay bawal sa mga civilian. Okay, kaya pasalamat tayo at nagkameron na ng batas na po pwede na tayong magkaroon ng mga 5.56 caliber na mga rifle, na mga semi-auto nga lang. Okay, yung tanong naman na meron bang nabibili? Meron pong nabibili. Ito ay, siyempre, kung ano yung model ng inyong baril, ayun ang bibilhin ninyo. Hindi naman ito po pwede sa lahat ng baril. Ito po ay yung, full auto conversion kit. Yan, may nabibili po niyan. Okay, hindi ko na sasabihin kung para saan ito. May nabibili niyan. Hindi ko lang alam kung available sa Pilipinas. Pero kasi ang mga parts namin dito sa US nanggagaling. Okay, hindi ko lang alam kung may nabibili kayo dyan sa at hindi ko rin alam kung kayo ay pagbibilhan. At kung walang mabili, kayang gawan niya ng paraan ng mga professional gunsmith. Kaya yan. Kahit hindi kayo makabili ng, kasi yung na yan, yung kit na yan, ay ikakabit na lamang ninyo. Pero yan ay bawal din ipakita sa YouTube yung pagpapalit niyan. Bawal. Minsan nagpalit ako niyan, na-strike ako ng YouTube, kaya may-strike ko ako sa YouTube. Bawal po yan. Kahit sa YouTube, bawal magpakita ng mga ganyan. Pero may nabibili po. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo yung pagkakabit. Dahil nga may ini-strike ng YouTube. Bawal na bawal sa YouTube yan. Mag-enhance ng mga trigger from semi-auto to auto. So, bawal po yan. So, yan. At yun lang, sinagot ko lang yan. Okay, doon naman sa katanungan na sa mga pistol naman. Okay, nasagot ko na yan na kinakailangan yan, bawal yan, pero may nabibili niyan. Okay, sabihin lang ninyo kung anong model yung baril. Dahil hindi ko na isa-isahin yung mga model dahil napakarami niyan. Okay? So, dito naman sa katanungan, sa tungkol naman sa pistol. Good day asked lang po, katanungan naman ni Idjan Tumbagan. Ask lang po, maganda rin po ba sa ang pistol na may full auto? Okay. Sa mga Glock, may nabibili ang conversion kit din yan, kinakabit dito. Meron din naman mabibili kayo na mga modelo na meron ng switch dito. Pero yung mga conversion kit na nakalagay dito ay may nakalagay. Ulit, again, yan po ay bawal din sa atin sa Pilipinas. Okay, ang pinapayagan lamang niyan ay mga enforcer. At yun nga, kagaya din sa mga rifle, dapat kayo ay may special permit niyan. Okay? Ganon din ang batas dyan. At pag yan ay nagamit ninyo sa crime, ay baka yung kaso ninyo ay hindi rin yan papasok sa self-defense. Kasi nga, unang-una, may nilabag na kayong batas, ginamit pa ninyo sa self-defense. Hindi po yan papasok sa self-defense. Kahit paano ngayon. Kasi yung element ng self-defense ay ang isa nakalagay doon, reasonable ba? Okay, reasonable ba na ginamitan mo siya ng may ganyan? Okay, judge ang mag-ano niyan, hindi ako mag-ano. Pero sa palagay ko hindi. Dahil hindi magiging reasonable yan. Kasi yun ang isang elements ng reasonable ba? Yung paggamit mo ng firearms na yan. So, hindi magiging reasonable yan. So, na-discuss na natin yung mga elements ng mga self-defense. Kasi ang nakalagay dyan ay unlawful aggression. Okay, may unlawful aggression nga. Ay reasonable necessity ba?
Okay, reasonable necessity ba na gumamit ka ng full auto na baril? Kahit pa yan ay kung yan ay may license sa iyo, may na labag ka na ring batas. Dahil kung yan ay naka-license sa iyo, semi-auto lamang ang nakalagay diyan. Ngayon ay ginamitan mo ng full auto, nahuli sa full auto. So bago ka pa nakagawa ng pag self-defense, ay may nalabag ka ng batas. So hindi na, nakalabag ka na sa batas eh. Tapos ginamit mo pa sa crime. Hindi, sa tingin ko, hindi na papasa sa sa self-defense. So useless din. Yan lamang ay ginagamit sa pagpapayabang. Ang ganda kasi ubos. Ubos ang isang magazine mo na bala. Okay, so hindi po yan pang civilian, pang law enforcer po yang yung mga full auto. Okay. Yun lamang, hindi yan papasa sa self-defense. Okay. Punta naman natin siya dun sa maganda po ba? Yung tanong, yung kung maganda ba sa mga para sa akin, opinion ko ito, ay hindi maganda. Maganda lamang, pakinggan magandang parang medyo tumaas yung kayabangan, hindi naman kayabangan, medyo nag-level up lamang. Pero hindi po maganda ang resulta sa baril. Dahil ang mga pistol talaga, unang-una, pag ginamit mo yan ng full auto, mahirap mong itama yan. Mahirap mong itama pag yan ay naka-full auto. Maaaring yung unang bala ay tumama. Kasi nga, ang sinubukan kong pumutok niyan eh. Talagang yung kamay mo ay dadalhin yan kung sa iwawas-iwas ng baril yan eh. Yung second lang na yun ay talagang yung isang target ay talagang marami sa sa 15 meters yung isang target. Pag pinutukan mo, ilan lang ang tatama sa target. So maganda nga yan kung marami mong kalaban pang spray, pang maramihan yan eh. Halimbawa marami yan panggera yan eh. Okay, so mahirap itama unang-una, mahirap itama pag naka full auto. Dahil yung isang target sa 15 meters ay pag pinutak mo dyan ay talagang ilan lang ang tatama doon sa target eh. Okay, so yun ang isa pa. Kaya ito ang mahalaga dyan sa lahat. Yung baril mo ay madaling masira. Magbibigay ko sa inyo ng prueba. Itong mga ganito na may hindi tayo magbabanggit ng ito ay masisira yung iyong railing. Yan ang mga nasisira dyan. Masisira yung railing. Pag lagi mong, hindi naman pag isang isang gamit mo lamang ay masisira kakaagad. Madaling masira. Hindi sabi mo naman, ay yung akin ay putok ko na eh. Hindi naman nasira. Hindi po masisira yan. Madaling. Kumbaga pagmumula ng sira. Yan. Pagmumula ng sira. Yan. Ng baril ninyo. Kasi, ang mga pistol hindi kasing tibay ng mga rifle. Yan. So, yan ang isa na magiging dahilan yan. Anong pangalawa yan? Mga nasisira to. Yan. Nagkakamero ng crack dyan. Yan ang mga nagiging sira. So, hindi maganda sa ulitin ko, baka mabas na naman tayo, pagmumula ng sira. O di kaya, iiksi ang life span ng inyong baril. Kung palagi ninyong ipuputok ng full auto. So, yun ang maano ko dyan. So unang-una, hindi maganda sa batas. Nakakalabag tayo sa batas. At padalawa, harmful sa mga firearms. Okay? So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya, ako gumagawa ako niyan eh. Nung unang ang mahal niyan eh. Mabot ng 15,000. Yung unang magawa, tapos naging 8,000 na lang, mga ganun, mga 5,000 na lang ngayon. Yung paggagawa niyan. Kaso nga lang, hindi ko pa pwedeng ituro yan at talagang hindi pa pwede sa YouTube yung mga ganyang paggagawa. So yun lang, nagbibigay lang ako ng advice na hindi, kasi tinatanong ninyo ako, yun ang aking experience. So kung may experience naman kayong iba, ay i-share din ninyo.
kung ano yung mga experience. Kasi iba-iba naman tayo talaga ng experience. At yung mga ibang mga nagtatanong dyan ay okay naman yung mga experience ninyo. Pinasalamatan ko na yung mga experience ninyo. At maganda rin yung nalalaman natin ang mga experience ng bawat isa. So yan, at yung ibang mga tanong ay hindi ko pa kayang sagutin ngayon. So yun lang ang pinagsasama ko, yung mga relevant na mga tanong. Okay, rifle at pistol. Yan. Sa rifle, ang rifle naka-design talaga sa sa full auto. Okay? Pero ang rifle nga mas madaling masira kung naka-full auto. Kasi parang pinapabilis mo ang life span ng Kung halimbawa ay ang life span niyan ay 30,000, ay lagi naka-full auto, ay di ang bilis maubos ng 30,000. So, madaling maubos yung 30,000 kung naka-full auto. Samantalang kung yung naka-semi auto, matagal mo maubos yun. Parang ganun lang yan. Okay, so yun lang. Kasi may mga talaga yan, may mga side effect. Yun ang ibig ko sabihin. Ayan, at babasahin ko na lang sa inyo yung ating community guidelines. Okay? Para yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Unico Iho, may 100 plus, perfect ang engagement. Si Robert Almario ay 30 ng engagement. Shout out din kay Angel ng USA, 45 ang engagement. Si Archie ay isa lang. Si Lorenzo Lindres ay 46. Okay. So yan. At maraming salamat sa inyong pag-like, pag-share at pag-comment ng ating mga videos. Sana marami pa tayong okay, may ano lang ako. May announcement na ako. Merong gusto magpaturo sa inyo ng ng personal, kamukha ng paggagawa ng spring ng magazine, yung mga paggagawa ng mga ganito. Yan, yung paggagawa ng mga spring ng magazine. Okay. Ito ay hindi po pwede talaga ituro sa YouTube. Pero kung tuturuan ko kayo ng personal nito ay may bayad na. May bayad na 'yon. Okay, kung kayo ay magre-request ng mga special class na ganyan, ay hingi na ako ng bayad sa inyo kasi ibang usapan na yan. At saka pag kayo natuto niyan, ay magkakapira kayo ng malaki niyan. Gagamitin na ninyo sa hanap buhay yan. Okay, so yun lang ang ko sa inyo. Kung gusto niyo magpaturo ng ganyan, at gusto ko sa isang turuan lang, ay mga 5 kayo. Mga 5. Kung may mga 5 na gustong magpaturo sa akin ng paggagawa ng ay hinga ko na may bayad. At yan naman bayad na yan, ay pupunta naman yan sa ating mga beneficiaries. Yun lang ang patalastas ko sa inyo. Halimbawa, may gusto magpaturo ng paggagawa ng ganun, ay siyempre, special. Kaya nga tinawag na special class. Pag dito sa YouTube, yung mga tanong-tanong lang ninyo na ganyan, walang bayad yan. Sapat na yung pag-like at pag-share ng ating mga videos at hindi pag-skip ng ads. Dahil marami naman kayo dyan Marami naman kayo dyan. So, kahit maliit lang yung contribution ng hindi pag-skip ng ads, kung marami naman kayo, ay okay yun. So, yung mga bawal sa YouTube, ituro. At mga pang-special class, may tuition. Okay? May abuloy. Okay, para sa atin. Hindi naman pupunta sa akin yan. Para yan sa ating mga beneficiaries. Maganda rin yan. Inisip ko rin na makakatulong din sa ating mga beneficiaries. Lalo malapit na uli ang pasukan. Okay, ito lang ang aking masasabi sa inyo. Mag-message kayo dito sa YouTube at pwede yan. At i-ano kayo sa aking messenger. Bibigay ko sa inyo aking messenger. At doon na tayo mag-usap. Personal message. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. God bless us all.